Hey, what's up? Good day mga boss. Panibagong araw, panibagong obra. Yan, for today's video, nakikita nyo naman ginagawa ko. Alam nyo na kung ano yung ginagawa ko dyan. Gagawa tayo ngayon ng Japanese Oriental Tattoo. Bali, dragon yung trip ipatato ni Bossing. Kaya tara, samahan nyo ako. Gawin natin tong pyesa na to sabay-sabay. Let's go! Bali, itong pyesa natin is Japanese Oriental na dragon. Ayan. So, nakikita nyo, nandiyan na ako sa part ng pagkakaliskis. Pero bago tayo pumunta dyan, ang reference kasi natin dyan is nakatato na sa balat yung present sa akin ni client. So, kailangan ko siyang i-re-edit. Nire-edit natin yan siya sa iPad. Ginawa natin ng maayos yung pag-salansa ng skill niya, yung kaliskis niya. Kasi isa yan sa importanteng rule ng Japanese Oriental na dapat nakasalansa ng maayos yung kaliskis. Hindi dapat yan siya magmumukhang pinya. Hindi yan siya magmumukhang net. Alam niyo yun, nakikita na kung alam niyo yung ruling ng Japanese Oriental, mas maiintindihan yan. Marami kasing ruling yung trivia lang. Marami kasing ruling yung Japanese Oriental na dapat sundin, na hindi dapat binabaliwala at hindi dapat nasa-sacrifice pag gumagawa tayo ng Japanese Oriental. Alam yan ng mga ng mga maestro natin pagdating sa Japanese Oriental. Kaya instead na gawin natin na yung present sa atin ni client na pyesa is piprint natin tapos i-stencil natin, hindi natin ginawa yun kasi masasacrifice yung kaliskis. Kasi syempre alam nyo naman pag nakatato na sa balat, syempre nakamold din na yan doon sa balat ng pinagtatuan or place ng pinagtatuan. Kaya kailangan i-reform natin siya kasi naka-deform na yan siya doon sa pinagtatuan. So, naging successful naman yung paggawa natin. Mahabang trials ang ginawa ko dyan kasi hindi naman ako master pagdating sa Japanese Oriental. Kumbaga, pinagtuunan ko lang din ng oras yung paggawa ng kaliskis, paggawa ng buong layout niya. As in, tinutukan ko siya ng buong 24, hindi naman 24 hours. Basta maghapon, inabot ako ng maghapon yung paggawa ko sa kanya ng Mas mahaba pa nga yung paggawa ng design kaysa sa paggawa ng tattoo Kasi yung tattoo, oras lang inabot namin dyan. So dito bali tapos na ako mag-outline. Bali ang styling technique na ginagawa ko dito para hindi ako nabuburahan ng stencil is nag-outline muna ako diyan ng bloodline. Pwede naman hindi na kayo mag-bloodline mga tol kung tutusin. Hindi niyo na kailangan mag-bloodline kung talagang magaganda na kayong luminya. Ako kasi to mga tol, ko yan, isa sa mga kahinaan ko yan ng paglilinya. Aminado naman ako diyan. Kaya to make it safe, ginagawa ko siya, bloodline ko muna lahat para instead na at least maburahan man ako ng reference, at least may naka-ready na siyang mga pattern. 'Di ba? Saka ko gagandahan ngayon yung pag-pull ng linya. Although matrabaho, wala naman tayong magagawa doon. Kasama yan sa binayaran ni client ang magandang pyesa na at magandang resulta ang ibibigay mo. So kung makapansin niyo, may mga separated tayong mga area. Yan yung mga pina-power line natin. Isa kasi din sa ruling yan, sa rules ng ng Japanese Oriental tsaka Neo Traditional, ang pag-create ng area na may power line. Yan kasi yung nagsiseparate between dun sa top tsaka dun sa lower part. Kung alin dapat yung nasa ibaba, alin dapat yung nasa taas. Malaking bagay yan mga tol kasi hindi nyo hindi nyo mapapaghiwala yan. Magmumukhang flat yan siya pagka natapos yung gawin. Magugulat kayo parang walang dynamics yung ginawa niyong pyesa kasi nga wala kayo nilagyan na power line. Or minsan, sobrang tayo sa power line, halos lahat nagkakaroon ng power line. Diba? Nangyari din sa akin yan, kaya kung makapansin nyo, natatawa ako, diba? Kasi nga, nangyari sa akin yan dati na halos lahat pin-power line ko. Huwag niyong i-overpower ang pagpa-power line mga tol kasi importanteng parte yan ng isang Japanese Oriental at ng mga traditional design, mga neo-traditional design. Kaya wag din yung i-overpower yan. Ingatan nyo lang, may mga part lang na gusto dapat lang yan ng power line. Kaya, to make it short, aralin nyo rin mabuti. So, ayan, tapos na tayo dun sa lower part. Ang tagal kong ginawa yung lower part dyan. Halos nangamote ako ng gusto dyan. Basta nangangamote ako pagdating sa Japanese Oriental. Dalawa kasi ang nangyayari sa akin pag nagagawa ako ng Japanese Oriental. Una, nangangamote nga kasi nga, syempre, hindi ko naman forte to Pangalawa, nag-i-enjoy ako kasi nga, yung hindi ko forte sa paraan na ginagawa ko, nai-enjoy ko siya dahil nagagawa ko siya para sa akin, nagagawa ko siya ng tama. Diba?
give and take lang naman ang naibibigay ng isang tattoo. Dalawa lang din. Isang sablay at isang maayos. So nagkakataon na maayos naman yung naibibigay sa aking experience nung paggawa ko na itong Japanese Oriental na to. So ayan, pumakit ako doon sa taas. Walang sawang kaliskisan talagang ginawa ko dyan. Puro kaliskis kasi talagang ang dragon. At sa mga nagsasabi na koi fish lang naman yan dragon lang naman yan. Huwag ganun mga tol, hindi biro ang paggawa ng kaliskis ng koi fish at saka ng dragon. Hindi nagbibiro yung trabaho na yan. Talagang walang sawa kanyang pagtatrabahuhin maghapon sa tattoo. Mas gugustuhin ko pang gumawa ng portrait kaysa sa gumawa ng dragon Diba? Kung makikita nyo, iniisa-isa kasi ang kaliskis na yun mga tol. Kung para sa inyo, napakadali lang siya, magtattoo na rin kayo. Diba? Kung mapapansin nyo sa kabuuan ng video ko, puro kaliskis lang ang ginagawa ko. Walang sawang pangangaliskis. Diba? Para kayong mga isdang kinakaliskisan. Walang sawang pangangaliskis ang ginagawa ko dyan. Yan yung pinaka-highlights ng buong video, ang paggawa ng kaliskis. Kaya sa mga nagsasabi na basic lang gumawa ng dragon at saka ng koi fish, try nyo muna bago nyo sabihin basic. Makita nyo sa video na to, halos lahat puro pangangaliskis na nga ginagawa ko di ba? Bago matapos tong video na to mga tol, sa lahat ng gusto magpanato, message nyo lang ako sa akin dalawang Facebook page, GMT TV, yan. Tsaka yung isa kong Facebook page na nakabase sa Pinas, JM Tattoo. Yan. And follow nyo rin ako sa aking TikTok account, JM Tattoo TV. At pasubscribe na rin ako dito sa aking Facebook page, JM Tattoo TV. Pwede nyo rin ako i-message sa aking mga Facebook account, sa aking mga main account, Peter Joseph. Yan. Tsaka Peter Joseph Opus 2. Yan. Yan, message lang kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng magandang discount, magandang deal. Basta nagustuhan ko yung reference, maglalaban tayo dyan. Tsaka bigyan nyo rin ako ng enough time para ma-edit yung mga design, para kung sakali may kailangan i-edit at kailangan i-rework, gagawin na agad natin. And hanggang dito na lang itong kadaldalan ko. Sana may natutunan kayo. Nag-enjoy sana kayo dito sa video na to. At ang kliyente ko dyan ay hindi na masyado nag-i-enjoy kasi nasasaktan na. Nasa taas na kasi ako dyan. So, ingat kayo palagi. God bless. Maraming salamat sa walang sawang pagsupport at panonood sa mga video. Ingat kayo palagi. Keep safe. God bless. Bye-bye. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Simula ako magtattoo noong 2015. May talent pala ako noon, hindi ko lang pinapansin. Kasi bata pa sa art, walang masyadong nalalaman. Ng aking nalaman, pwede palang pagkakitaan. Nag-aral mag-isa, YouTube naging sandalan. Mula sa umpisa, dala ko ang aking pangalan. Tinesting at nag-practice sa sarili kong balat. Ang paggaling alam kong hindi yan agad-agad. Nang aking matutunan sa event, agad sumalang. May bago merong veterano akong nakalaban. Naging sagdat ako, mga komento ng hurado. Di nagpakita ng kabal, lagay ko may dihado. Lahat ng salita, pangit o negatibo, ay di ko ininda, tuloy at naging positibo. Malayo man lalakbayin tungo doon sa dulo, ay kakayanin ko, hindi ako susuko. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Sa mga taong pinanghihinaan ng loob, kasi bago ka lang dito sa larangan, hayaan mo sila na may masabi kung ano. Gawin ng may pagmamahal lahat ng gusto mo. Sikapin mo, isipin mong di ka pahuli. Dinadaan yan sa tiyaga, huwag kang magmamadali. Natural lang na sa una ikay magkamali. Tagumpay ay makukuha mo rin bandang huli. Hasain mo lang ang talentong sa'yo'y ibinigay. Ang tagumpay na hangad na sa iyong mga kamay. Huwag umasa sa tadhana, mamuhunan ka ng sariling sikap, lagi mong kilusan. Ay sigurado balang araw yan ay magbubunga. Mga pinaghirapan mo magmula sa una, Panginooy kasama mo saan ka man dalhin. Ng mga paasi paglagi mong bitbitin. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika. Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikay mawili. Kung gusto mo na solid na tattoo, halika.
Si JM Tattoo na sa'yo ang bahala. Sigurado na hindi ka magsisisi. Pakinggan mo ang istorya ko, baka ikaw